Well, alam nyo naman mga kapupong na kapag sinasabi o naririnig nyo ang lugar na R10 sa Maynila, di lang talaga mga truck ang marami dyan kundi marami ring mga taong gumagawa ng kalokohan dyan. Pero dahil nga dito sa bagong nag-viral na ito mukhang meron na namang mapipingot si Isko Moreno. Anyway, panoorin nyo na lang ha. Well mga kapopong, muling umanong sumalakay ang mga tinaguriang jumper boys sa kahabaan ng Road 10 sa Maynila. Matapos na maitala ang isang tangkang pagnanakaw sa isang truck na natigil dahil sa mabigat na daloy ng trapiko. Sa isang kumakalat na video sa social media, makikita ang tatlong lalaki na pinaniniwala ang sangkot sa insidente. Habang nakahinto ang truck na may kargang mga produkto, isang lalaki ang umakyat sa likurang bahagi nito at sinimulang hiwain ang trapal na nagsisilbing takip ng kargamento. Maya-maya, umakyat din ang dalawa pa niyang kasamahan upang tumulong sa pagkuha ng mga laman ng truck, habang ang isa naman ay nanatili sa ibaba upang magbantay sa paligid at posibleng magsilbing lookout kung may paparating na tao o autoridad. Ayon sa nakuhang video, ilang minuto ring nagawa ng mga suspek ang kanilang operasyon. Halos 3 minuto silang nasa likuran ng truck habang hinihiwa ang takip at hinihila ang ilang produkto mula sa loob ng kargamento bago tuluyang mapansin ng pahinante ang kanilang ginagawa. Nang mapansin ang kahina-hinalang kilos ng mga lalaki, agad na bumaba ang pahinante ng truck upang harapin ang mga suspek. Makikita sa video na may dala itong matalim na bagay habang papalapit sa mga lalaki. Pagkakita sa papalapit na pahinante, agad na nagkagulo ang mga suspek at mabilis na bumaba mula sa truck. Mabilis silang nagsitakbuhan upang makatakas at iwan ang kanilang tangkang pagnanakaw. Sa pagmamadali ng isa sa kanila, muntik pa itong matumba habang tumatakas. Bagamat hindi natuloy ang pagkuha ng mga produkto, muling nagdulot ng pangamba ang insidente sa mga truck driver, pahinante at mga motorista na dumaraan sa lugar. Ayon sa ilang ulat, madalas umanong target ng mga kawatan ang mga truck na natitigil sa trapiko dahil mas madali nilang naaabangan ang mga kargamento. Ikinababahala rin ng mga residente at motorista ang patuloy na paglitaw ng ganitong modus sa R10. Nanawagan ng ilan na mas paigtingin pa ang pagbabantay at seguridad sa mga lugar na madalas daanan ng mga truck upang maiwasan ang muling pag-atake ng mga kawatan. Patuloy namang pinapaalalahanan ang mga truck driver at pahinante na maging alerto sa kanilang paligid, lalo na sa mga lugar na mabagal ang daloy ng trapiko kung saan sinasamantala ng ilang suspek ang pagkakataon upang magsagawa ng krimen. Well mga kapupong, matapos ang ilang buwang usap-usapan, mga haka-haka at pagbabahagi ng mga detalye tungkol sa kanilang relasyon, naiulat na ikinasal na ang aktres na si Bea Alonzo at negosyanteng si Vincent Co. Ang kanilang kasal ay sinasabing isinagawa sa isang pribado at simpleng seremonya sa Makati City, isang malaking pagbabago mula sa mga naunang inaasahan ng publiko na magkakaroon sila ng mas ingrandeng pagdiriwang. Ayon sa mga ulat, ginanap ang civil wedding sa Makati City Hall at pinangunahan umano ni Makati Mayor Nancy Binay ang pag-iisang dibdib ng dalawa. Lalong lumakas ang mga ulat matapos lumabas ang isang larawan ng alkalde kasama si Bea na itinuring ng marami bilang kumpirmasyon ng espesyal na okasyon. Hindi katulad ng karaniwang ingranding kasalan na inaasahan mula sa isang kilalang personalidad sa industriya ng showbiz, naging simple at pribado umano ang seremonya ni Bea at Vincent. Kaunti lamang ang dumalo ayon sa mga ulat na nagpapakita ng kagustuhan ng mag-asawa na panatilihing personal ang isang mahalagang bahagi ng kanilang buhay. Ayon din sa ilang pahayag ng entertainment commentator na si Ogie Diaz, pinili ng dalawa ang isang maliit na selebrasyon kasama ang mga taong malalapit sa kanila. Para kay Bea Alonzo, ang kasal ay panibagong yugto sa buhay ng isang aktres na matagal nang minamahal ng publiko. Sa loob ng maraming taon sa industriya ng pelikula at telebisyon, naging bukas si Bea sa ilang bahagi ng kanyang buhay, ngunit ipinahayag din niya ang kagustuhang maprotektahan ang kanyang pribadong mundo.
Nang kumpirmahin niya noon ang kanyang relasyon kay Vincent, sinabi niyang masaya siya ngunit mas pinipili niyang hindi ibahagi ang lahat ng detalye tungkol sa kanilang pagsasama. Naging sentro ng interes ng publiko ang relasyon ni Bea at Vincent matapos silang madalas makita na magkasama bago nila tuluyang kinumpirma ang kanilang relasyon. Si Vincent, isang negosyante at executive na konektado sa Pure Gold, ay mas hindi gaanong nakikita sa publiko kumpara kay Bea na isang malaking pangalan sa entertainment industry. Dahil dito, naging kapansin-pansin ang kanilang relasyon bilang pagsasama ng dalawang personalidad mula sa magkaibang mundo, ang showbiz at negosyo. Bago ang naiulat na kasal, nagkaroon na ng mga palatandaan na maaaring patungo na sa mas seryosong hakbang ang kanilang relasyon. Kumalat online ang balita tungkol sa marriage banns na may pangalan ng dalawa, kung saan nakalista ang tunay na pangalan ni Bea na Philbert Angeli Escalante Ranolo at ang pangalan ni Vincent. Nagdulot ito ng espekulasyon na naghahanda na sila para sa kanilang pag-iisang dibdib. Dati ring naiulat na maaring magkaroon sila ng mas malaking destination wedding kabilang ang posibilidad na gawin ito sa Spain. Gayunpaman, nagbago umano ang kanilang mga plano at sa halip ay pinili nilang magkaroon ng isang mas tahimik na seremonya sa Pilipinas. Ang desisyong ito ay tugma sa kanilang paraan ng pagpapanatili ng privacy sa kanilang relasyon. Naiulat din na mayroon umanong prenuptial agreement ang mag-asawa, isang bagay na hindi naging hadlang sa kanilang pagpapakasal. Bagamat nananatiling pribado ang iba pang detalye tungkol dito, ipinapakita lamang nito na pinaghandaan nila ang mga praktikal na aspeto bago pumasok sa buhay may asawa. Agad namang nagpaabot ng pagbati ang maraming tagahanga matapos kumalat ang balita. Para sa marami, ang kasal ni Bea at Vincent ay simbolo ng bagong simula para sa dalawa. Sa kabila ng kanilang pagiging kilala, pinili nilang gawing simple at pribado ang isa sa pinakamahalagang sandali ng kanilang buhay. Anyway, mga kapupong, ang naiulat na pagsasama ni Bea Alonzo at Vincent Co bilang mag-asawa ay nagpapakita na ang tunay na kahulugan ng isang espesyal na okasyon ay hindi nasusukat sa laki ng selebrasyon, kundi sa kahalagahan ng pangakong binitiwan nila sa isa't isa.